Basta mga repapit si Alex Sonseto at sa video na ito ay aking ipakita sa inyo sa mga ilan sa mga live living proof na patunay na maaari nga talagang kumita ng tag-iilang peso, tag-iilang daang peso or tag-iilang libo all the way to hundreds of thousands to millions or billions depende sa financial status ng kumpanya, ng bansa, ng weather, ng occasion, ng iyong technical analysis, ng tamang pag-value ng time, ng tamang pinakamatindi at matalinong paggamit at control ng common sense and decision making at ng emosyon. Makikita ngayon natin dito ang buying power sa account na itong isa sa mga hinahandle ko ay nasa around 4,328. Okay? Pero sa matotal na talagang pera nakalagay dito sa account na ito ay 45,795. Ngayon, makikita ngayon natin dito may gain na 1,349 and 69 cents. Okay? Magkano ang average price ay 4.0118. At dito ay 418 yung mismo market price. So makikita ngayon natin maliit ang aking average price at mas malaki ang market price. Kung ano yung difference na yun, tinames sa may 10,000 shares at eto nga, kita ng 1,400 plus na kusaan, 1,300 plus na kusaan, labas na yung kaltas doon, mga taxes and charges ng COL. Sipin nyo, less than 50,000, may kitang ganyan na tumataginting. Gaano ka imposible, gaano ka posible, ito'y depende sa kung anong klaseng education ang nalalaman nyo tungkol sa stock trading, tungkol sa pagiging stock day trader everyday. Ngayon, since ito isa sa mga account na hinahandle ko, sa pamagitan na ito, makikita nyo, itong MCP, Melco Crown Asia Philippines, ito ay hindi blue chips, ito ay penny stock. At naunawaan ko ng husto kung saan patungo ang presyo nito, kung ito ay magda-downtrend or uptrend, na kung saan ba ako dapat sasabit, enter, at kung saan ba dapat ako exit or bibitaw. Okay? So nalalaman ko itong MCP, malaki ang chance na ito ay uptrend today as of August 22, 2016. Mamaya-maya lang yung worth 1,300 something nakita dito sa MCP ay maaring tumaas ng 2,000 patas ang aking gain sa account na hinahandle na to. Last Thursday, ang closing amount ay 389 and then nag-gain itong MCP ng 29 cents at nagsarado siya last Friday ng 418. Okay, naintindihan ko yung whatever things ng mga nakasulat dito na kung saan isa sa mga i-analyze natin sa araw-araw about oras tayo nag-stock day trading. Ngayon, makikita ngayon natin merong last 5 trades na bago magsarado stock market last Friday ay bumili sa 418. Ngayon, makikita natin dito walang halos magkasintabi sa 418 kundi 13 hanggang all the way sa 407. So, sila yung mga taong mga nambabara. Ngayon, pero makikita naman natin sa may seller ay 418 hanggang all the way sa 422 na kung saan laging thinking ko o isa sa mga basic na thinking, mga pang technical na analysis is like meron na naman another top 5 sellers all the way to top 5-10 sellers na maaring nakakuble at sikretong nakalagay sa mas mataas na presyo kaysa sa 422. Okay? Ngayon, maaaring bumagsak muna una yan bago babalik ulit sa 418 at mag-gain. Or maaaring mag-start ito, gain na agad. Gain agad ng ilang cents na maaaring dito sa 420 or mas mataas sa 420 ang opening price ng MCP. Ngayon, depende kung ano yung nagiging stress dito sa may sellers at buyers. Mamaya 9 o'clock AM mismo ay magkakaroon ng panibagong para tong Christmas light na magpapatay sindi sa ibang klaseng presyo, buyers man seller. Na kung saan may buyers and sellers nakakasa sa whatever amount. Magbibenta at bibili at mambabara.
So ngayon, ang laki ng tsansa, which is isa sa mga basic o isa sa mga analysis ko, itong MCP ngayong araw, August 22, 2016, uptrend. Short term or medium term na uptrend, hindi totally mag-bull run. Okay, kumbaga bullish hour o bullish days sa ngayon ang MCP as of now, August 22, 2016. Okay, so ngayon, naintindihan ko ng gusto na kesa ako may pwedeng ikapanalo dito na kung saan ay binili ko tong MCP sa panahon na tingnan natin kung ano bang panahon ko binili to. Okay, tingnan natin dito sa may trade history. Okay, titingnan natin kung kailan natin binili to. Nakalimutan ko na kung kailan ko mismo binili tong MCP. So, gagawin natin for the month of August. Nakikita ngayon natin kung kailan natin biniling MCP. Okay. Last time, kumita na ako sa MCP. Kumita. Hindi wala ako kumita dito. Yes, kumita ako dito sa 390. Okay. Ngayon, etong binili ko last time, August 17. So, that's like 22, 21, 20, 20, okay, 21, teka, 21. Ang kulit eh. Ang pangit kong ang tanga kong magbilang ng ano, no? So, Monday ngayon, 22, so 21, 20, 19, 18, 17. So, Wednesday ko binili yung MCP ng saktong 9:34 a.m. Okay, August 17, 2016, 10,000 shares na well executed yung 4 peso. Okay, ngayon, ano ngayon? 22, di ba? August 22, 17, 18, 19, 20, 21, 22. It's like 5 days yun. Okay, o sabihin na natin saktong isang linggong 7 days. Ngayon sa loob ng 7 days na yon, ang sumatotal na initial nakita for now ay 1,300. Okay? Kung i-imagine natin sa loob ng 50,000 shares, 5 beses ng 1,349. Sa worth 100,000 shares, edi 10 beses ng tagwa 1,000 mahigit ang kita. Just imagine that. Ngayon, less than 50 mil, tayo ay able to make or to get a gain na geto kalaki. Na-guess nyo? So, napakalaki talaga ng potential na tayo manalo sa stock market ng ilang daan, hanggang ilang libo, hanggang daang libo, hanggang all the way to millions. Okay? Kinakailangan lang talaga ay kayo ay may mga malawak na pananaw at kaalaman tungkol sa stock market, tungkol sa pagiging stock day trader. Kung nagagawa ko ito, magagawa nyo rin ito. Kung nagagawa ko ito, nagagawa ito rin mismo ng aking mga student and clients worldwide. Locally sa Pilipinas at sa kung saang bansa. Pilipinas, Asian country, North America, UK, Canada, Euro, alam niyo, England, Australia, Japan, Taiwan, Singapore, Dubai, Saudi, bla bla bla, Korea, alam niyo yan, halos lahat yan. Mga kliyente, student, at audience ko. Okay? So ngayon, just imagine niyo na lang. Okay? Makailang beses kayo sumabit. Ito kung tutusin yung ginagawa ko dito, kulelat pa to. Kasi kung bibilangin natin simula Wednesday hanggang itong ngayong Monday, August 22, that's like consider 7 days of waiting time just to come up with 1,300 something. Nakita? Pero siyempre, isipin na lang natin, paano ka kumita ng 1,300 na wala ka namang ginagawa? Kundi is either tablet mo lang o laptop mo lang at copy mag lang ang katapat. Ngayon, kung tutusin kulelat pa yan, pero may pera, di ba? Paano na kung may naigi nyo? Kung nakapag-value kayo na maigi ng inyong time. Paano na? Okay? Paano na kung hindi lang 40,000 o less than 40,000 ang inyong puhunan?
Paano na kung like hundreds of thousand all the way to like 500,000 all the way to 1 million o ilang bilyon ang inyong puhunan? Imagine niyo na lang magkano pwede nyo kitain sa kada araw-araw o kada ilang araw o kaya kada monthly. Okay? Doon nyo na paunti-unting maunawaan na kesyo potential nga talaga at posible nga talaga 30 to 40,000 amount pataas sa stock day trading. Okay? So, may kita ngayon natin yung mga panahon na kung saan binili ko August 18 hanggang August 22 na ngayon. Okay? Hindi mo na i-calculate yung Sabado-Linggo. So, 18, 19, 20, di ba? Last Friday ay 20 yon, di ba? 20. And then, 19 pala last Friday, di ba? So, ilang araw lang yun, kung tutusin. Pero, kulelat pa to. Pero kahit kulelat, paano ka naman makakapag-come up sa ganyang klaseng presyo at sa ganyang klaseng puhunan lamang? So, ano ba panahon natin ngayon? Di kumpirmahin natin. Kumpirmahin natin kung anong date ngayon. Okay? Ang sabi, current time, Monday, August 22, 2016, na kung saan, ito rin yung oras. Alas 7 ng umaga, di ba? 3:03 rin nakalagay dyan. So, very accurate na information, very accurate na talagang mismong live. Ito ang talagang panahon at oras. Di ba? So, mamaya 9 o'clock, pag-iiba ang presyo nito na kung saan itong MCP ay malaki ang chances na tumaas ang presyo mamaya. Maaring tumakbo ng all the way ng 430 hanggang 450 kapag medyo parang mag-bull run pa yan. Pwede pang abutin all the way sa from 450 to almost 5 peso a share ang MCP. Okay? So mamaya-maya ay ipopost ko itong video na to para makita nyo kung ano mismo ang nangyayari dito sa MCP para sa ngayong araw, August 22, 2016. Okay, ito na yung 9:30, ilang segundo. Ito na natin, nag-negative. Nag-negative tayo sa 17. Okay, mukhang pabagsak na naman yung dahil may nakabid na naman sa 401. Pero tignan natin, medyo meron naman pwedeng ikasa yung seller dahil malaki-laki pa rin naman yung bid size ng seller. So, maaaring negative na yun to. Negative all the way sa 4 peso. Tapos biglang magbabawas back ulit mataas. Maaaring ganito ang magiging scenario. Masyado pa maaga kasi kaya hindi ka agad basta babasa sa pinunta na talagang downtrend o uptrend yung araw. Nag-trade at saka magkakaroon sumunod na so sa nakikita ko ay it's either bumalik ulit sa 390 o bumalik mismo sa saktong 4 peso saka ngayon tataas nakinig pa sa 4 peso. Pero nang nakikita ko rito, kaya mas nakikita ko yung makapag-yosin muna. Yosin muna. Okay, so makikita natin ngayon August 22, di ba? Kanina, tinitingnan natin maaga-aga pa lang, noon na alas 7. Ngayon, magkano na ang MCP ngayon? Bumagsak, tumaas ang presyo. Yung 1.3 na kita
Okay, yung 1,300 nakita, malalaman ngayon natin sa 223 na kung saan pwede pa tayong umabot ng sa 422, pwede pa tayong umabot sa 430. Maya lang, katulad yan, ilang minuto pa lang lumilipas, malaki na ang total value ng MCP. So good sign yun. Ilang minuto pa lang, 15 minuto pa lang, ang layo ng tinatakbo ng trade counts at ng value amount. Ngayon, bumagsak sa all the way sa 401. Isipin nyo kung nakasabi sana kayo sa 401, panalo na agad sana kayo ng 21 cents right now. Diba? Kung bili kayo 10,000 shares sa 21 cents, that's like 2,100 na kita. Minus P, mga 1,600, mga 1,819 sana ang kita nyo agad. Sa loob lamang ng between 9:30 all the way sa 9:47 AM. So ngayon, tingnan natin, ang tagal naman ano na ito. Nakikita natin ngayon kung magkano yung mismong kita ngayon. Ang bagal ng internet, hindi mabagal internet naman. Yung internet connection kung mabagal. So, ayan, hindi lang 222 sa nakikita ko ang aabutin, kundi mas maaaring mas malaki pa sa 430 at maaaring katulad yung prediction ko kanina ay maaaring abutin nga ng mga 430 to 450. Kung nag-gain siya last time ng 30 cents, edi 418 plus 30 cents, diba? Plus 29 cents pala nag-gain niya. So, maaaring abutin nga all the way sa 430 all the way sa 450. At kung sakaling mas maganda pa record ngayon, maaaring umabot nga ng almost 5 pesos yun ang MCP ngayong araw, August 22, 2016. So nakikita ngayon natin, maganda-ganda yung record na nakikita ko rito na nagsasabi going up ang presyo. Tama-tama lang sa aking prediction, tama-tama sa mismong literal at technical analysis ko na presyo ang MCP ay mag-gain ngayong araw. Okay, sa right now, ang gain niya ay nasa worth 4 cents pa lang. So usually nag-gain itong MCP ng between 10 cents recently. Okay, 10 cents to 15 cents, parang maximum na nakaraan ay like 20 cents a share. So, malalaman ngayon natin, lalo na sa panahon na to, ay halos patapos na ang ghost month. So, totally naintindihan ko kung anong klaseng position itong MCP ngayon sa stock market. At 1,300 something yung kita sa may portfolio na pinakita ko kanina. Pero ngayon, tingnan natin, ang bagal nga lang lumabas. Tingnan natin, so sa another account ko ay tamang kita na naman ako ng nasa 8,000 meter. Almost 9,000 na yung kita ko sa isang account na hinahandle ko rin. Pero dito, tingnan natin, ang bagal kasi. Ang bagal na ano. Hindi malamat ang bagal pa naman. Dito na ako sa pinakamalapit na connection ng wifi ko, ba't ang bagal. So, medyo na-stock ng konti ngayon sa 432 o baka sadyang nadidelay lang dyan. Tingnan natin din sa computer. Okay, 432 na pala. Hayop po. Laki ng tinaas ngayon ng MCP. Kumita na tayo ng MCP ng additional 14 cents. So, tingnan ngayon natin. Teka, popost kaya muna natin. Okay, nirestart ko yung browser para makita natin kasi hindi nag-move kanina sa 422. So, sa ngayon ay 17 cents na ang ginagain ng MCP. So, kanina worth 1,000 mahigit lang ang profits nitong account na to. Titignan ngayon natin sa portfolio kung magkano ang profits na worth 1,300 nakaraan kanina. Ngayon, 3,000 na. Anong oras ngayon? Anong oras ngayon to? Anong oras? 9:52 AM. O katulad niyan, naging 37, 19 cents. Ang kinita ngayong araw, halos parang bull month up. Medyo bumagsak sa 430 ulit.
Okay, pero nakikita ngayon natin ay maaaring tumakbo nga ng 440 all the way sa 450 tulad lamang ng prediction ko na ganoon nga ang maaaring mangyari. So isipin nyo, magkano yan? Sa 435, panalo na agad ng 3,000. Tingnan nyo ngayon total value, di ba? Kanina nasa 45 lang yan, ngayon 47, di ba? Ngayon pag sa 430, i-refresh natin to sa 430, medyo bababa ng konti. Pero at least mga 2,000 pa rin siguro ang kita sa 430. Okay, bumalik ulit sa ano, sa 437 at ang laki ng chance abutin nga talaga all the way sa kanina 435 pumalo sa 437 kanina nag 438. So malaki yung chance na kumita talaga ng all the way sa 450, 440 hanggang 450 siguro ang maaaring abutin ng MCP. At kung sakaling nga na maaaring magkaroon ng parang bullish, kumbaga parang parang medyo malapit sa bull run, ay maaaring ang tumama to ng like up to 1 peso. Parang anong malay mo. Pero usually hindi basta tumatama ng 1 peso ang MCP. So isipin nyo, kung marunong lang talaga kayo sa ganitong ginagawa, meron kayong mas maliwanag na edukasyon tungkol sa stock day trading. Hindi malayo talaga yung sinasabi kong 1,000 pesos pataas a day pangtangang kita. Yan sa pamagitan ng mga sinasabi ko o sa pamagitan ng 1,000 pesos pataas pangtangang kita sa loob ng isang araw. Kung magva-value kayo talaga ng time, maiintindihan nyo ng gusto kung ano nga ba ang ibig kong sabihin 1,000 pesos pataas pangtangang kita sa loob ng isang araw. So, ang dali lang ng nyo kung tutusin. Kumbaga parang very tricky yung sinabi ko. Pero usually, katulad nga niya, pinakikita ko sa inyo, ilang panahon lang kumikita ng libo. Kanina nga, di ba, pinakita ko sa inyo, worth 1,300 something lang yun, naging 3,000 pataas, tapos naging 2,000, kahit sabihin pa natin bumagsak. Isipin nyo yan. Anong oras pa lang ngayon? Di ba? Anong oras pa lang? Alas 10:18 pa lang. Di ba? August 22, 2016. O, araw ba yun? Di ba? So, di ba? Kung sino man yung negative o kung ano, it's either naniniwala kayo, it's either parang nayayabangan kayo, whatever. Iisa lang yun. Maaring nadadala lang kayo ng inyong emosyon at thinking ninyo ay ganito, ganyan, bla bla bla, kabusitang, kagaguhan, kalokohan yung pinaggagawa ko, sinasabi ko. Pero, bakit hindi nyo i-try? Di ba? Gawin nyo yung ginagawa ko, tignan natin kung kaya nyo nga ba talagang kumita ng ganung kadali. O kaya, panoorin nyo yung mga ilang video ko at yung mga basic steps, mga basic strategy para manalo nga ng 1,000 pesos pataas pangtangan kita sa loob ng isang araw. Ang laki ng porsyento, isa kayo sa mga mananalo. At kung hindi naman kayo nalood totally ng maraming video ko, tapos baka nakakita lang kayo na kumita ng ilang libo to si Alex Zonzi, 1,000 megis sa loob ng ganung paano, bumanat kayo nang wala naman kayo masyadong pinagbabasihan. Maaaring isa kayo sa mga maiipit, mababaon, matutulog, at malalagas ang puhunan. So dapat pag-isipan ng maayos ang ating ginagawa. So sa makatwid, ang ibig ko lang sabihin sa lahat, simula kanina nag-umpisa itong video hanggang ngayon, kinakailangan nyo ng formal at literal na pag-aaral sa stock market, lalong-lalo na ang pagiging stock day trader everyday o maging daily stock trader. Okay? So, kinakailangan ng formal at literal na pag-aaral. Kasi hindi naman ito isang turo lang o isang kita lang, isang pakinig lang, isang panood lang sa YouTube ay gano'n na kayo kagaling. Expert na kayo, professional na. Hindi. Habang tayo nasa loob ng stock market, doing stock day trading, habang buhay tayong mag-aaral dyan. Minimum 1 year to 2 years para maintindihan yung gusto kung ano yung ginagawa nyo, kung anong mundo ang pinapasok ninyo. Diba? So ngayon,
kinakailangan nyong mag-avail ng formal at literal na pag-aaral tungkol sa stock market, lalo-lalo na ang stock day trading na nakikita nyo sa akin na nais nyo sanang mangyari din sa inyo. Bukod pa ron, dapat kumonsulta kayo sa financial advisor para magabayan kayo tungkol sa inyong kaperahan. At stock advisor mismo or mentor about financial at investment, dapat meron kayong personal na sasadyain o kumbaga i-hire na tao para maging personal financial advisor, stock advisor o mentor nyo everything about financial, para patuloy na guidance o continuous guidance sa inyong kaperahan at investment. Hindi ko sinasabi na kinakailangan mag-avail kayo ng formal at literal na pag-aaral sa akin. Pwedeng sa iba. Hindi ko totally sinasabing sa akin kayo humanap, sa akin kayo mag-avail na kung saan malamang ngayon ay nalalaman nyo ang aking pagtuturo ay may tuition fee at may kanya-kanyang klaseng amount. Ang bawat tuition fee, ang bawat panahon at pagtuturo ko ay may kanya-kanyang tuition fee amount. Ngayon, it's either pupunta kayo sa kung sino kolokoy na katulad ko o mga kilalang tao para doon matuto. It's either sa akin o sa ibang tao na parang tulad ko, like a licensed man or non-licensed professional o yung mga kilalang tao talaga sa ganitong klaseng darang. Basta either way, hahanapin nyo yung marunong sa stock market, marunong sa stock day trading, yung marunong sa financial. Kinakailangan nyo ng financial mentor, stock mentor o financial advisor at stock advisor para talagang mas malaking porsyento ng inyong pagkakawaki sa investment, lalo na sa stock market, sa inyong mga accounts na like parang ipet na parang tulog na parang lagas na ewan, di ba? Parang ganoon. So sa ngayon hindi pa masyadong gumagalaw ang presyo, pero maganda pa rin sinyalis yan sa 437. Okay, popost ko muna siguro to at medyo mahaba-haba kasi yung nito. O siguro kahit hindi ko na i-post. Total, magsasabi naman ng aking tablet kung ito'y maliit na lang ang ang memory o whatever. So, napakagandang bagay na inyong matutunan itong tungkol sa stock trading. Isipin nyo, ang dami kong living proof. Kung tutusin, hindi ko na kinakailangan i-explain pa, ipakita pa, whatever, yung saktong perang, talagang pera mismo, at saka yung mga estudyante mismo, kung sino mga tinuturuan ko, kung sino mga naging kliyente ko, whatever, ganito, ganyan. Hindi ko na kinakailangan pakita pa ng totally, at kung ano mga ginagawa mismo ng aking kumpanya. Alexonce Business Management Consultancy. Yan ang mismo ng aking pangalan ng kumpanya. So, bukod sa financial mismo at sa stock market, mutual fund, peso cost averaging, stock day trading, yan ang mga tinuturo ko, yung tama at yung matuwid na pag-iisip tungkol sa kung paano nga ba tayo mapapabuti sa buhay natin. Dito sa stock market, lalo na doing stock day trading, ay tinuturo ko about hindi lang basta kitaan, kundi paano may iwasan kung anong mga bagay na negative things na maaari mangyari sa inyo kung wala kayong formal at literal na pag-aaral. Yung tamang thinking para talaga maging wagi. Okay? Na kesyo, hindi sapat ang yung mabilis magaling ka kunwari magbenta para lang masabi mong ikaw ay successful, smart day trader everyday. Hindi sa ganun nasusukat yun, kundi nasusukat ang pagiging smart, stock day trader everyday, pagiging smart, successful stock day trader everyday sa kung paano mo ito nakuha, hindi sa kung paano ka nagbenta. Okay? So marami kayong matututunan sa aking mga tinuturo sa aking full featured service. Ako'y may online training ako, tapos merong by appointment in person, at meron din akong mga seminars na kinakasa. So, 3 klaseng services yun. At siguro maaari at any moment o any week o any month ay ikakasa ko na mismo yung training program na
up to 5 days na training na siyempre may sumatotal na karampatang tuition fee ang tatakbo roon. Yon para lamang sa mataong talagang malaki ang tiwala sa akin. Yung talagang, kumbaga, na kesyo, mas sa akin sila natututo, whatever. Basta nasa ano yun, nasa kusang loob na ng tao kung sa akin kayo magpapaturo o sa kung sino, isama mo na yung mga kilalang tao, isama mo na kung sino-sino sa online. Pwede kayo magpunta doon, pwede kayo magpunta kay Alex 11, pwede kayo magpunta sa mga official at kilalang tao sa ganito. Ang ibig ko sabihin, magkaroon talaga kayo mismo, mag-avail ng formal at literal na pag-aaral sa stock market, lalo-lalo na tungkol sa stock day trading. Sa bukod doon, dapat kumonsulta kayo sa isang financial advisor, isang financial planner, para alam nyo kung saan kayo patungo. Huwag kayong kakagat lang ng basta-basta sa kung anong bagay. Hindi porket nakakita kayo ng mga video ko na kasi parang ang dali kumita sa stock market. Parang ang galing nito. Subject lang kumita siya ganyan. Huwag kayo masyadong too excited. Ang kalaban natin, kakampi natin sa buhay at mismo sa stock market ay time at emosyon. So, dapat matuto kayo ng time management and emotion management. At may kung ano-ano pa dapat isipin tungkol sa financial all the way sa pagiging negosyante at investor. So, dapat kung ano yung pinagdaanan ko, sana kahit pa paano narating niyo yun. Kahit pa paano ginagawa niyo yun. Diba? Kasi hindi kayo magiging tunay na magiging successful sa mga bagay na ginagawa niyo kung kahit kailang wala kayong kaalaman sa inyong sariling pinansyal.